Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Labis na natigilan ang ating bida habang nakatitig sa kaawa-awang kalagayan ni Wang Soso na patuloy na naghihirap sa malamig na sahig. Napagtanto niya na dahil ang Solar Constitution ay isang uri ng pambihirang pangangatawan at hindi isang ordinaryong sakit, tuluyan nang nawalan ng saysay ang paghahanap ng anumang medikal na lunas, bahagya siyang pinagpawisan habang inaanalisa ang bigat ng sitwasyon, at naisip niyang napakamalas na ipinanganak ang isang babae na may ganitong kondisyon lalo na sa gitna ng matinding panganib. Kasabay ng malalim na pag-iisip ay muling bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanyang nakaraang buhay noong unang nawala si Wang Soso. Pumasok sa kanyang isipan kung paanong inubos ng ama nitong si Wang Jiumsan ang lahat ng yaman ng Wangga Manor para lamang halughugin ang bawat sulok ng Hefei at lawan ng Xiao, ngunit nauwi lamang ang lahat sa wala dahil hindi man lang natagpuan ang bangkay ng sariling anak. Mula sa mga alaalang iyon ay unti-unting nabuo ang madilim na katotohanan sa isipan ng ating bida. Naintindihan niya na tulad niya ay siguradong hindi rin inaasahan ng mga kumidnap na hangal na magkakaroon ng ganoong kaalang problema sa katawan ang kanilang bihag dahil isa itong mahigpit na sekreto. Batid niya na kapag malapit ng mamatay ang isang bihag ay tuluyan na itong nawawalan ng halaga, kaya malamang ay pinatay na lamang nila noon si Wang Soso, sinira ang katawan nito, at tahimik na ibinaon upang malinis ang mga bakas ng krimen. Habang masusing sinusuri ang madilim na nakaraan ay inilagay ng ating bida ang kanyang daliri sa kanyang baba upang humanap ng panibagong solusyon. Sa eksaktong sandaling iyon ay may isang ideya na kumuha sa kanyang atensyon, at tahimik siyang napaisip na kung ang pambihirang Solar Constitution mismo ang nagdudulot ng problema ay baka mayroong ibang natatanging paraan upang maligtas ang buhay ng bata. Patuloy na nag-iisip ang ating bida at bigla siyang napatanong sa kanyang sarili kung maaari ba niyang gamitin ang isang partikular na pamamaraan upang iligtas ang bata, habang patuloy sa mabigat na paghinga si Wang Soso dahil sa tindi ng kanyang kondisyon ay dahan-daang lumapit sa kanya ang ating bida na naging dahilan upang bahagyang maguluhan ang kaawa-awang bata. Taglay ang isang seryosong ekspresyon ay tahimik na lumuhad ang ating bida sa tabi ni Wang Soso. Walang paligoy-ligoy niyang sinabi na bagamat walang lunas ang kondisyon nito ay baka mayroon siyang alam na paraan upang tuluyang mabago ang mismong pangangatawan ng bata. Isang matinding gulat ang gumuhit sa mga mata ni Wang Soso nang marinig ang mga salitang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Sa gitna ng madilim na kubo ay unti-unting nanginig ang kamay ni Wang Soso habang pilit nitong inaabot ang damit ng ating bida. Sa kabila ng matinding panghihina at nag-umapaw na init sa kanyang buong katawan ay pilit niyang iniangat ang kanyang sarili upang makalapit, bakas ang matinding desperasyon sa kanyang namumulang mukha habang nagmamakaawang sinabi na handa siyang gawin ang kahit na ano kapalit ng natatanging paraan na iyon upang tuluyan na siyang makawala sa kanyang matagal na paghihirap. Bahagyang nagulat ang ating bida sa biglaang paglapit at tiwala ni Wang Soso kaya mabilis siyang umatras upang ipaliwanag na ang pagbabago ng mismong pangangatawan ay hindi isang desisyon na madaling gawin, pabiro at kinakabahan pa niyang idinagdag na paano kung isa lamang pala siyang manloloko na nagbabalak na samantalahin ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng babala ay nanatiling buo ang determinasyon sa mga mata. Nang kaawa-awang bata, hawak ang kanyang dibdib at pilit na nilalabanan ang matinding lagnat ay emosyonal niyang ipinaliwanag na kahit bata pa siya ay marunong na siyang kumilala ng pagkakaiba ng taong gustong tumulong at sa gustong manakit. Iginiit niya na malinaw niyang nakita kung paano itinumba ng ating bida ang mga hangal na kumidnap sa kanya kaya wala siyang kahit anong pagdududa sa natatanggap na tulong. Natigilan ang ating bida sa dalisay na katapatan ni Wang Soso kaya tahimik na lamang siyang napabuntong hininga at formal na pumayag sa hinihingi nito. Upang ipaliwanag ang mga dapat malaman bago ang proseso ng panggagamot ay sinimulan niyang ibahagi ang isang natatanging kaso na naitala sa isang lumang aklat ng kasaysayan tungkol sa isang dalubhasang kilala bilang Bare-Handed Jade Maiden. Ang babaeng iyon ay ipinanganak naman na may lunar constitution at bunsod ng kanyang kakaibang pangangatawan ay mabilis niyang naabot ang pinakamataas na antas ng Ice Arts, ngunit ang naging malungkot na kapalit ng malaking kapangyarihang iyon ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang kakayahang magkaroon ng sariling anak. Dala ng matinding desperasyon ay hinanap niya ang sikat na Divine Physician of Life and Death upang magmakaawa na baguhin ang kanyang kondisyon. At sa pamamagitan ng matinding pagsusuri ng sikat na manggagamot ay doon natuklasan ang isang pambihirang paraan upang tuluyang pagpalitan ng extreme yin at extreme yang na pangangatawan ng isang tao.
Tahimik na bumuo ng plano ang ating bida sa kanyang isipan, at dahil batid niya na ang bare-handed Jade Maiden noon ay may lunar constitution samantalang si Wang Soso ngayon ay may solar constitution, sigurado siya na kung babaligtarin niya ang pamamaraan ng nasabing manggagamot ay magiging mabisa itong lunas. Seryosong ibinaling ng ating bida ang kanyang tingin kay Wang Soso upang ibigay ang isang mahalagang babala bago simulan ang lahat. Ipinaliwanag niya na kailangan nitong uminom ng isang natatanging ginawang tableta araw-araw, at idiniin niyang kapag nagawa na ang pagbabago ay wala ng anumang paraan para maibalik ang katawan nito sa dati. Idinagdag din niya na dahil ang mga gagamiting tableta ay may dalang matinding lason, kailangan din itong magsanay ng isang partikular na energy cultivation kasabay ng pag-inom, dahil ang tanging maituturo niya ay ang Tai mental cultivation method ng kanilang sekta. Binalaan niya si Wang Soso na hindi na ito makakagamit ng ibang paraan kapag natutunan na ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang buong paliwanag ay malumanay na sumagot si Wang Soso habang patuloy na nakayuko. Sinabi niyang hindi iyon mahalaga sa kanya dahil wala naman siyang kahit anong balak na maging isang tanyag na martial artist. Nang may panginginig sa kanyang boses ay sinimulan niyang ilarawan ang mga simpleng bagay na nais niyang maranasan tulad ng panunood sa pamumukadkad ng mga bulaklak kapag tagsibol, ang pagpaypay sa kanyang sarili sa gitna ng tag-init, at ang pamamangka kasama ang kanyang pamilya sa panahon ng taglagas. Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang namumulang mukha ay patuloy niyang inilabas ang laman ng kanyang puso na nais niyang may akap ang kanyang pamilya anumang oras, mahawakan ang kamay ng taong kanyang mahal, at magkaroon din ng sariling mga anak hanggang sa sila ay tumanda. Sa kalagitnaan ng madamdaming paglalahad ng bata ay tahimik lamang na nakikinig ang ating bida at napagtanto sa kanyang sarili na sa kabila ng pambihirang yaman ng Wangga Manor, ang tanging ninanais ng kaisa-isahang anak na ito ay ang mga simpleng bagay na palagi na lamang binabaliwala ng mga pangkaraniwang tao. Bago pa man makasagot ang ating bida sa emosyonal na hiling ni Wang Soso ay bigla siyang natigilan ng maramdaman ang isang hindi inaasahang presensya mula sa labas. Bahagyang kumunat ang kanyang noo habang pabulong niyang sinabi na tila nandyan na agad ang kanilang mga inaasahang bisita, isang pahayag na nagdulot ng labis na pagkalito sa kaawa-awang bata. Habang nagtatanong si Wang Soso kung ano ang ibig sabihin ng ating bida ay mabilis na kumilos ang huli. Sa isang iglap ay walang pag-aalinlangang itinusok ng ating bida ang kanyang mga daliri sa isang partikular na pressure point sa leeg ng bata upang tuluyan itong patulugin. Maingat niyang sinalo ang nahihimatay na katawan ni Wang Soso bago formal na humingi ng paumanhin, habang sa isipan niya ay ipinaliwanag niyang magiging isang napakalaking problema kung malalaman ng bata o ng mismong Wangga Manor ang tunay niyang pagkakakilanlan pati na rin ang pagkakakilanlan ng mga orihinal na salarin. Samantala sa labas ng madilim na kubo ay tahimik nang nagtitipon ang isang bagong grupo ng mga nakamaskarang lalaki, dahil walang anumang natanggap na mensahe mula sa ipinadalang kalapati ay batid ng kanilang pinuno na mayroong hindi inaasahang nangyari sa kanilang orihinal na plano. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang espada bago seryosong inutusan ang kanyang mga kasamahan na mabilis na sumugod sa loob upang unahing siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mahalagang bihag. Bago pa man tuluyang makapasok ang mga kalaban ay mahigpit na nagbigay ng huling babala ang kanilang pinuno. Seryoso nitong ipinaalala sa kanyang mga kasamahan na anuman ang mangyari ay hindi nila maaaring gamitin ang kanilang natatanging sword move dahil tiyak na mabubunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan oras na gawin nila iyon. Ngunit bago pa sila makagawa ng kahit anong aksyon ay isang nakapangangilabot at baliw na ngiti ang sumalubong sa kanila mula sa itaas. Nakatayo ang ating bida sa tuktok ng kubo, hawak ang kanyang espada, at puno ng sarkasmo niyang sinabi na hindi niya inaasahang napakaraming duwag ang sabay-sabay na susugod, lalong lumapad ang kanyang mapanuksong ngiti habang malakas na idinagdag na hindi niya inaasahang manggagaling ang mga duwag na ito sa kilala at kagalang-galang na Namgang clan. Labis na nagulat at nataranta ang mga nakamaskarang lalaki nang marinig ang eksaktong pangalan ng kanilang angkan mula sa bibig ng isang estranghero. Mabilis nilang inihanda ang kanilang mga espada habang takot na sumisigaw upang alamin kung sino ang misteryosong lalaking nasa kanilang harapan. Kalmado lamang na bumaba ang ating bida sa lupa at nakangising sumagot na naroon lamang siya upang sirain ang kanilang malagim na plano. Sa kabilang banda ay matinding kaba ang bumalot sa isipan ng pinuno ng mga kalaban. Pawis na pawis siyang nag-isip na kung magkakaroon ng aberya sa kanilang plano ay siguradong hindi rin sila makakaligtas. At higit sa lahat ay hindi sila maaaring mag-iwan ng kahit sinong saksi sa kanilang krimen.
upang subukang takutin ang kaharap ay galit na sumigaw ang pinuno at pilit na tinanong kung sino ang nagpadala sa ating bida at ano ang tunay nitong pagkakakilanlan. Bahagyang kinamot ng ating bida ang kanyang tainga bago mapanuksong sinagot ang tanong ng kalaban, buong kumpiyansa niyang ibinunyag na kilalang kilala na niya ang mga ito at diretsahang sinabi na sila ay kabilang sa Kankyong Merchant Group ng Namgang Clan. Idinagdag pa niya na ang mga hangal sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang mga lihim na tauhan ng mismong si Namgang Sanwon. Labis na nagulat ang pinuno ng mga hangal at pinagpawisan ito habang nanginginig na nagtanong kung paano nalaman ng ating bida ang kanilang mahigpit na sikreto, ngunit hindi pa roon natapos ang pambubunyag dahil sunod-sunod na inilantad ng ating bida ang tunay na motibo ng kanilang krimen. Ipinaliwanag niya na dahil walang mahanap na paraan ng Kankyong Merchant Group para talunin ang Wangga Manor ay bumaba sila sa ganitong karumal-dumal na gawain upang magdulot ng matinding kaguluhan. Umiiling na kinut siya ng ating bida si Namgang Sanwon dahil sa paglapastangan nito at pag-utos na dukutin ang kaysa isang anak ng kalabang pamilya. Nang mapagtanto ng pinuno ng mga hangal na tuluyan ng bistado ang kanilang pagkakakilanlan ay mabilis na nagbago ang kanyang desisyon. Mariin niyang ibinaon ang kanyang paa sa lupa at galit na sumigaw na wala na silang dahilan para itago pa ang natatanging espada ng Namgang. Sa isang iglap ay sabay-sabay na sumugod ang mga nakamaskarang kalaban mula sa iba't ibang direksyon. Walang anumang pag-aatubili nilang pinalibutan ang ating bida at sabay-sabay na pinakawalan ang mapanganib na Kankyong Boundless Sword Technique na may layuning tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Lumapad ang mapanuksong ngiti sa mukha ng ating bida nang tuluyan niyang makilala ang sikat na Kankyong Boundless Sword Technique na ginamit laban sa kanya. Sa halip na matakot ay mabilis siyang sumugod pasulong at walang kahirap-hirap na sinalag ang magkakasabay na atake ng mga kalaban. Upang iparamdam ang kanyang kalamangan ay mabilis niyang sinipa ang lupa dahilan upang tumalsik ang makapal na dumidiretso sa mukha ng isa sa mga hangal. Dahil sa maduming taktika na iyon ay galit na sumigaw ang isa pang kalaban at tinawag na duwag ang ating bida. Hindi naman pinalagpas ng ating bida ang pagkakataon na ibalik ang insulto habang buong bilis na lumitaw sa likuran ng isa pang kalaban upang magpakawala ng isang mabigat na hampas. Sarkastiko niyang ipinaalala sa kanila na mas duwag ang ginagawa nilang sabay-sabay na pagsugod sa iisang tao lamang. At kasabay ng mga salitang iyon ay isa pang walang awang atake ang nagpabagsak sa sumunod na hangal. Dahil sa tindi ng kahihiyan at galit ay pilit na sumugod ang isa pang nakamaskarang lalaki gamit ang mas mapanganib na ikalawang anyo ng kanilang sword technique, ngunit sa halip na masindak ay casual lamang na umiwas ang ating bida sa sunod-sunod na matatalim na hiwa habang nakangising pinupuri ang hangal dahil umabot pala ang kaalaman nito sa ikalawang antas ng nasabing atake. Habang patuloy ang matinding labanan ay nakangisi pa ring hinarap ng ating bida ang sunod-sunod na atake ng mga kalaban. Mistulang nakikipaglaro lamang siya habang walang kahirap-hirap na sinasalag ang bawat hampas at mariing pinuna ang maling galaw ng isa sa mga hangal. Sinabihan niya itong dapat ay humakbang pa ito ng mas malapit bago umatake dahilan upang lalong sumabog sa galit ang kalaban at pasiga na tanungin kung niloloko ba siya nito. Sa kabilang banda ay labis na gulat at takot ang namuo sa isipan ng pinuno ng mga kalaban habang pinapanood ang walang kwentang pag-atake ng kanyang mga tauhan. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong hindi man lang nila kilala at bigla na lamang sumulpot mula sa kung saan ay madaling natatalo at napapahiya ang ipinagmamalaking sword technique ng dakilang Namgang Clan. Makalipas ang ilang sandali ay muling inihampas ng ating bida ang kanyang espada na nag-iwan ng malaking hiwa at nagpabagsak sa isa pang kaawa-awang kalaban, dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ay tuluyan ng napuno ang pinuno ng mga hangal. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang nagsisimulang lumabas ang isang asul na enerhiya mula rito. Malamig niyang binalaan ang ating bida na manatiling alerto dahil ipapakita na niya ang pinakamalakas at nakamamatay na atake ng kanilang sword technique. Mabilis na sumugod ang pinuno ng mga hangal at ibinuhos ang buong lakas nito para sa kanyang huling atake. Kasabay ng matinding kumpiyansa ay sumigaw ito na ang antas ng kanyang gagamiting teknik ay hindi kailanman kayang basahin ng isang taong katulad ng ating bida. Sa isang iglap ay lumikha ang kalaban ng maraming asul na imahe sa hangin na sabay-sabay na bumagsak upang tapusin ang laban. Ngunit sa halip na matakot ay kalmado lamang na pinanood ng ating bida ang paparating na banta. Bago pa man tumama ang ipinagmamalaking atake ng kalaban ay mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod at walang humpay na mga hiwa ang ating bida. Isang matinding gulat at sakit ang naramdaman ng pinuno ng mga hangal nang marahas na mabasag ang kanyang hawak na espada sa gitna ng kanilang salpukan.
Tumalsik ang napakaraming dugo mula sa bibig ng pinuno habang pilit na idinidilat ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkabigla. Ang kaninang mayabang na kalaban ay walang awang hiniwa sa iba't ibang bahagi ng katawan dahilan upang tuluyan itong tumilapon sa hangin at bumagsak na wala ng kalaban-laban. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid matapos ang mabilis at brutal na pagtatapos ng laban. Malamig na pinunasan ng ating bida ang bahid ng dugo sa kanyang espada habang nasa paligid niya ang mga nagkalat at dagwang katawan ng mga kalaban na kanina lamang ay nag-anggas. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi ay naiwang nakahiga sa lupa ang pinuno ng mga hangal, hirap na hirap huminga habang ang kanyang sariling dugo ay patuloy na umaagos sa lapag. Puno ng kawalan ng pag-asa at matinding pagkabigla ang mga mata ng kalaban habang pinagmamasdan ang nagkapira-pirasong bahagi ng kanyang ipinagmamalaking espada. Pautal-yuto itong nagsalita at tinanong kung paano nagawa ng ating bida na durugan ng ganoon kabilis ang Kankyong boundless sword technique ng kanilang angkan. Kalmado at buong kay-abangang ibinalik ng ating bida ang kanyang espada sa kaluban nito habang nanunuya na nagtanong kung bakit labis itong nagugulat at kung inakala ba nitong hindi matatalo ang espada ng Namgang clan. Bahagyang napabuntong hininga ang ating bida at sarkastikong idinagdag na naiintindihan niya kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng kalaban. Habang malamig na nakatingin sa nakadapan nitong biktima ay ibinunyag niya ang isang malaking lihim na tiyak na yayanig sa kaalaman ng Namgang clan, ipinaliwanag niyang hanggang sa kasalukuyang panahon ay walang kahit na sinuman mula sa kanilang angkan ang nakakaalam sa sikat na sword breaking formula na sadyang ginawa upang tuluyang sirain at labanan ang kanilang mismong sword technique. Matapos ang madugong labanan sa labas ay tahimik na naglakad pabalik ang ating bida patungo sa loob ng madilim na kubo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at kalmadong lumuhod sa tabi ni Wang Soso na nananatiling nakahiga at labis na nanghihina. Mahigpit niyang inilapag ang kanyang kamay sa sahig bago seryosong idineklara na tuluyan na niyang sisimula ng maselang proseso ng panggagamot upang iligtas ang buhay nito. Lumipas ang mahabang gabi at tahimik na sumikat ang araw na nagdala ng panibagong pag-asa sa paligid. Makikita ang isang napakalaking pagbabago dahil hindi na pinagpapawisan at tuluyan ng umayos ang pakiramdam ni Wang Soso matapos ang matagumpay na panggagamot ng ating bida, bakas ang matinding hiya sa kanyang namumulang mukha habang pilit na pinaglalaroan ang kanyang mga daliri sa damit at mahinang sinabi na mayroon sana siyang isang munting pabor na nais hingin. Taglay ang isang napakatamis at inosenteng tingin ay dahan daw ang inangat ni Wang Soso ang kanyang mukha. Puno ng kaba at pag-asa ang kanyang tinig nang mahiyain niyang tanungin ang ating bida kung maaari ba niya itong tawaging Oraboni bilang tanda ng kanyang malalim na pasasalamat at paggalang sa taong nagligtas ng kanyang buhay.